Magandang gabi, kapatid. Kapag sinusubok ka ng iyong mga kaaway o dumadaan sa kagipitan, paano mo ito hinaharap? Sino ang una mong nilalapitan? Maganda ba ang naging resulta? Sa video na ito, titingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung paano nga ba natin dapat harapin ang ating mga kaaway at mga kagipitan. Tutulungan kitang magkaroon ng dagdag na motibasyon na ang Diyos ay maaasahan sapagkat nasa Kanya ang kasagutan. May mga gabay rin tayong panalangin matapos ng bawat paksa upang agad mong mailapit sa Diyos ang iyong nararamdaman. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kitang makiisa sa comment section at ibahagi ang iyong testimonya at mga panalangin. Sama-sama nating ipapanalangin ito. Pwede ka ring magmungkahi ng topics o format na gusto mong mapakinggan. Susubukan kong mag-reply at gawin ang narekomenda mo sa mga susunod nating ipapalabas. Kung gusto mong suportahan ang ginagawa ko sa channel na ito, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe at pag-share ng video na ito sa mga mahal mo sa buhay na nais mo ring makatanggap ng mensahe mula sa Diyos sa mga oras na ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ngayon, kung handa ka na, halina, makinig at matuto hanggang sa makatulog mula sa ating aralin na galing sa Biblia. Saan hahanapin sa Biblia kung hinahamon ka ng mga kaaway? Efeso chapter 6. Ang Efeso chapter 6, partikular mula talata 10 hanggang 18, ay isang makapangyarihang bahagi ng bagong tipan na tumatalakay sa espiritual na labanan ng bawat mananampalataya. Ang konteksto ng kabanatang ito ay tungkol sa hamon na dala ng mga espiritual na kaaway, hindi ng tao, kundi ang masasamang espiritu at kapangyarihang nagtatrabaho sa kadiliman. Naririto ang koneksyon ng Efeso chapter 6 sa ating temang kapag hinahamon ka ng mga kaaway. Sa verse 11, ito ang sinabi, "Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga lalang ng dyablo." Dito, malinaw na sinasabi na ang kaaway ay ang dyablo mismo at ang kanyang mga lalang ay ang mga taktika, panlilinlang at tukso na inilalaban sa atin. Isa itong hamon sa ating pananampalataya. Sa verse 12 ay ito ang sinasabi, "Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan." Malinaw na ang laban ay espiritual. Ang mga kaaway na humahamon sa atin ay hindi basta tao, kundi ang mga puwersang espiritual na layong sirain ang ating pananampalataya, kalooban at relasyon sa Diyos.
Sa verse 30 naman ay ito ang sinasabi, "Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makalaban sa araw ng kasamaan. At kung matapos na ninyong gawin ang lahat, ay makapanindigan pa rin kayo." Sa gitna ng mga pagsubok at panlilinlang ng kaaway, ang panawagan ay hindi umatras, kundi makapanindigan. Isa itong direktang tugon sa hamon ng kaaway. Sabi sa verse 16, "Bukod sa lahat ng ito, gamitin ninyo ang panangga ng pananampalataya na siyang ipantataboy ninyo sa lahat ng naglalagablab na palaso ng masama." Ang kaaway ay inilarawan na nagpapana ng naglalagablab na palaso. Ito yung mga tukso, kasinungalingan, pagdududa, at takot. Ang ating pananampalataya ang siya nating pananggalang. Sa verse 70 naman, ito ang sinasabi, "At kunin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos." Ang tanging sandata na pandepensa at panlusob ay ang salita ng Diyos. Ito ang ating sagot sa anumang hamon ng kaaway. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Efeso chapter 6 kung hinahamon ka ng iyong mga kaaway. Panginoong Diyos, pinalalakas ko ang aking sarili sa iyong kapangyarihan. Isinusuot ko ang buong baluti na iyong ibinigay, ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan, ang panangga ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu na iyong salita. Sa gitna ng mga hamon, tukso, at panlilinlang ng kaaway, ako'y hindi matitinag sapagkat ikaw ang aking tagapagtanggol. Turuan mo kong maging matatag, manalangin sa lahat ng oras, at laging handang lumaban hindi sa aking lakas, kundi sa iyo. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat laban na aking kinakaharap, na kahit hindi ko makita ang kalaban, alam kong ikaw ang aking tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Filipos chapter 4. Ang Filipos chapter 4 ay hindi tulad ng Efeso chapter 6 na hayagang nagbabanggit ng kaaway. Pero sa mas malalim na pagbubulay, ipinapakita nito kung paano tumugon ang isang mananampalataya kapag hinahamon ng mga kaaway. Ito man ay sa anyo ng takot, pagkabalisa, kakulangan, o pagsubok. Ang mga kaaway rito ay hindi lang espiritual na nilalang, kundi pati mga kalagayan o damdamin na gustong agawin ang ating kapayapaan, kagalakan, at tiwala sa Diyos. Naririto ang mga koneksyon ng Filipos chapter 4 kung hinahamon ka ng mga kaaway. Sa verses 6 hanggang 7, ito ang sinasabi, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilahad ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus." Ang balisa ay isang forma ng hamon mula sa kaaway. Ito'y tila palihim na paglusob sa isipan at damdamin upang mawalan ka ng pananampalataya. Pero ang tugon ay panalangin, pasasalamat,
at pagtitiwala natin sa Diyos. Ang kapayapaan niya ang ating pananggalang. Sa verse 4 ay ito ang sinasabi, "Magalak kayo sa Panginoon lagi. Inuulit ko, magalak kayo." Isa sa mga taktika ng kaaway ay ang agawin ng ating kagalakan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdududa o panlulumo. Ngunit ipinapaalala ni Pablo na magalak, hindi sa kalagayan, kundi sa Panginoon. Isang itong hamon na tanging pananampalataya ang makalalampas. Sa verses 11 hanggang 13 ay ito ang sinasabi, "Hindi dahil sa ako'y naghihirap kaya ako nagsasabi nito, sapagkat natutunan ko ng masiyahan sa anumang kalagayan. Marunong akong mamuhay sa kasalatan at kasaganaan. Natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng kalagayan. Busog man o gutom, may kaya man o wala. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang kakulangan, paghihirap, at pagkagutom ay tila mga kaaway ng katawan at damdamin. Ngunit ang tagumpay ni Pablo ay ang pagiging kontento at ang lakas na nagmumula kay Kristo. Isa itong malinaw na paninindigan laban sa mga hamon ng buhay." Sa verse 19, ito ang sinasabi, "At buhat sa kanyang kayamanan, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Kapag ang kaaway ay sumusubok na sindakin tayo sa pamamagitan ng kakulangan o pangangailangan, ang pangakong ito ang ating sandigan. Ang Diyos ang tapat na tagapagtustos. Hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Filipos chapter 4 kung hinahamon ka ng mga kaaway. Panginoon, sa gitna ng mga hamon, pagkabalisa, at pangigipit ng kaaway, pinipili kong magtiwala sa iyo. Itinatakwil ko ang takot at ako'y lumalapit sa iyo na may panalangin at pasasalamat. Salamat sa iyong kapayapaang hindi maipaliwanag, na siyang nagbabantay sa aking puso at isipan. Turuan mo kong maging kontento sa lahat ng kalagayan, dahil alam kong sa pamamagitan ni Kristo, magagawa ko ang lahat. Salamat sa iyong katapatan, sapagkat ang lahat ng aking kailangan ay iyong ipagkakaloob sa takdang panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kung umaharap ka sa kagipitan? Job chapter 28 verses 12 hanggang 28. Ang kabanatang ito ay bahagi ng mas malawak na pagninilay ni Job tungkol sa karunungan. Sa gitna ng kanyang matinding pagdurusa at kagipitan, tinanong niya, "Ngunit saan matatagpuan ang karunungan? Nasaan ang lugar ng kaunawaan?" Ipinapakita rito na sa kabila ng mga pagsubok na parang isang minahan ng ginto o pilak na pilit hinuhukay, ang tunay na karunungan ay hindi basta-basta natatagpuan. Hindi ito nabibili ng pilak o ginto, at hindi ito nalalaman ng mga nilikha ng lupa.
Ang konklusyon ng talata ay ito. Ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paglayo sa kasamaan ay siyang kaunawaan. Narito ang mga eksaktong sanggunian, kaugnay kung humaharap ka sa kagipitan. Sa verse 12, ito ang sinabi, ngunit saan matatagpuan ng karunungan? Sa gitna ng kanyang mga pagsubok, ang tanong ni Job ay hindi lang ukol sa solusyon, kundi sa kahulugan ng pagdurusa. Sa verse 15 hanggang 19 ay ipinapakita na kahit ang yaman at ginto ay walang kakayahang bumili ng tunay na karunungan. Sa panahon ng kagipitan, may mga bagay na hindi kayang ibigay ng salapi o tagumpay. Ito ay ang pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Sa verse 28 ay ito ang sinasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang karunungan. Ang sagot sa kagipitan ay hindi laging pagkaalis ng problema, kundi karunungang galing sa Diyos upang ito'y maharap ng may pananampalataya. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Job chapter 28 verses 12 hanggang 28 kung humaharap ka sa kagipitan. Amang nasa langit, sa gitna ng kagipitan, sa oras ng aking pagkalito, itinuturo mo sa akin na ang tunay na karunungan ay hindi nakikita sa mundo, kundi sa iyo. Tulungan mo kong hanapin hindi lamang ang solusyon, kundi ang aral na nais mong itanim sa puso ko. Bigyan mo ko ng pusong may takot sa iyo, hindi takot na may pangamba, kundi takot na may paggalang at pagsunod. Ituro mo sa akin na ang paglayo sa kasalanan ay simula ng pag-unlad, kahit ako'y dumaraan sa matitinding pagsubok. Salamat sa iyong walang sawang paggabay. Sa iyo po ako kumakapit. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kawikaan, chapter 8. Ang buong talatang ito ay isang personifikasyon ng karunungan o wisdom na parang isang taong nagsasalita. Ipinapakita rito na ang karunungan ay hindi tago, kundi nag-aanyaya sa lahat ng tao, lalo na sa mga nangailangan ng direksyon, pag-asa at gabay. Sa panahon ng kagipitan, ito ang pinakamahalaga. Makita, marinig, at sundin ang tinig ng karunungan. Naririto ang mga eksaktong sanggunian, kaugnay kung humaharap ka sa kagipitan. Sa verses 1 hanggang 3, ito ang sinasabi. Hindi ba't ang karunungan ay humihiyaw at ang kaunawaan ay naglalakas ng kanyang tinig? Sa itaas ng mga mataas na dako, sa tabi ng daan, sa mga sangang daan, siya'y tumatayo. Sa tabi ng mga pintuang bayan, sa pasukan sa mga pintuan, siya'y sumisigaw. Sa oras ng kagipitan, parang kalituhan ang bumabalot. Ngunit ipinapakita rito na ang karunungan ay malapit at naghihintay. Naghihikayat sa sinumang dumaraan upang pakinggan ito. Ang Diyos ay hindi nananahimik. Siya'y nangungusap. Sa verses 10 hanggang 11 ay ito ang sinasabi. Tanggapin ninyo ang aking turo at huwag ang pilak.
at kaalaman kaysa piling ginto, sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga ruby, at lahat ng mga bagay na ninanasa ay hindi maitutulad sa kanya. Sa kagipitan, natural na hinahanap ng tao ang agarang solusyon o kayamanan. Ngunit dito, ipinapakita na ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa anumang materyal na lunas. Ito ang tunay na kayamanang nagliligtas ng kaluluwa. Ito naman ang sinasabi sa verse 17. Aking iniibig, silang nagsisiibig sa akin, at yaong nagsisihanap sa akin ng buong sikap ay masusumpungan ako. Kapag hinahanap mo ang Diyos sa oras ng kagipitan, hindi ka mabibigo. Ang karunungan ay matatagpuan ng masikap at tapat na puso. Sinasabi naman sa verses 35 hanggang 36 ng talata, sapagkat ang sinumang makasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit ang nagkakasala laban sa akin ay sumisira ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na napupot sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. Sa kagipitan, may dalawang daan. Ang daan ng karunungan na patungo sa buhay at ang daan ng kamangmangan. Ito naman ang patungo sa kamatayan. Ang pagpili sa karunungan ng Diyos ay pagpili ng buhay, pag-asa at pagkalinga niya. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Kawikaan chapter 8 kung humaharap ka sa kagipitan. Diyos ng karunungan at liwanag, sa oras ng kagipitan, maraming tinig ang nais kong sundin. Tinig ng takot, ng galit, ng pagdududa. Ngunit ngayon, itinitigil ko ang aking sarili upang pakinggan ang iyong tinig. Tulungan mo kong hanapin ang iyong karunungan gaya ng isang mahalagang kayamanan, sapagkat ito ang daan patungo sa buhay, kapayapaan, at tunay na kaginhawaan. Bigyan mo ko ng pusong masikap, mata na nakakakita, at pandinig na handang sumunod. Sa iyo ko natatagpuan ng pag-asa, kahit sa pinakamadilim na sandali. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isaiah chapter 55. Ang kabanatang ito ay isang paanyaya mula sa Diyos na bumalik sa Kanya. Isang mensahe ng pag-asa, kagalingan, at katiyakan ng Kanyang plano, lalo na sa mga humaharap sa kagipitan. Sa gitna ng tagtuyot, kabiguan, o paghihirap, ipinapakita sa Isaiah chapter 55 na ang Diyos ay nag-aanyaya ng sagana at libre niyang tulong. Naririto ang mga eksaktong sanggunian kaugnay kung humaharap ka sa kagipitan. Sabi sa verse 1 ng kabanata, O kayong lahat na nauuhaw, magsiparito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, kayo'y magsiparito. Kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito. Magsibili kayo ng alak at gatas na walang salapi at walang bayad. Sa oras ng kagipitan, kapag ang iyong kaluluwa ay uhaw at walang kakayahan, inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit
at tumanggap ng biyayang hindi mo kailangang bayaran. Siya ang nagbibigay ng panibagong lakas at buhay. Sabi naman sa verse 6, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Tumawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Kapag nasa gitna ka ng kagipitan, ito ang panahon para hanapin ang Diyos ng masigasig, sapagkat nariyan siya, handang tumugon. Sa verses 8 hanggang 9 ng kabanata ay ito ang sinasabi. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad man ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. Minsan, hindi natin naiintindihan kung bakit may kagipitan. Pero ang paalala ng Diyos ay may mas mataas siyang layunin at pananaw. Sa kagipitan, katiyakan ang kanyang katalinuhan. Sa verses 10 hanggang 11 naman ay ito ang sinasabi. Sapagkat kung paano ang ulan at ang nyebe ay bumababa sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa, gayon din ang aking salita, hindi babalik sa akin na walang bunga. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magdulot ng buhay, pagbabagong loob at kaginhawaan. Sa gitna ng problema, ang kanyang salita ay tiyak na may epekto. Hindi ito mawawalan ng saysay. Samahan mo kong manalangin batay sa Isaiah chapter 55 kung humaharap ka sa kagipitan. Amang makapangyarihan, sa panahon ng kagipitan, pakiramdam ko'y ako'y uhaw, pagod at walang lakas. Ngunit ngayon, inaanyayahan mo kong lumapit. Hindi mo ko pinapalayas kundi pinapatawag at ipinagkakaloob mo ng walang bayad ang iyong biyaya. Turuan mo kong magtiwala sa iyong mga salita kahit hindi ko lubos maunawaan ang iyong mga paraan. Naniniwala akong ang iyong salita ay tutubo sa aking puso at magbubunga ng pag-asa, katatagan at kalakasan. Sa iyo ko lalapit, sa iyo ko kakapit, sapagkat ikaw ang tanging sagot sa bawat panahon ng kagipitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat,
walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma, chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan, chapter 1, verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag, chapter 3, verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan, chapter 5, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan, chapter 20, verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga awit, chapter 4, verse 8, sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang.
pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga Ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8 verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. "Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon.